Napabilib tayo nang inilabas ng Toyota Motor Philippines ang pinakabagong update na Toyota Land Cruiser. Kasunod nito ay dinala na rin sa bansa ngayong taon ang pinakabagong Nissan Patrol 2025 model na halos magkapareho lang ng laki at porma ang dalawang ito. Kaya naman usap-usapan na rin ang marami ang napipintong paglabas ng pinakabagong Mitsubishi Pajero Sport ay isa rin sa pinakamagiging malakas na pambato ng Japanese brand. Wala pa mang malinaw na anunsyo na nagagaling sa manufacturer nito ay may posibilidad pa rin lumabas ang modelong ito, lalo pat may iba pang mga bagong sasakyan ang kararating lamang sa Pilipinas. Parang kahawig din ng Mitsubishi Pajero, kasing ganda ng Land Cruiser at napaka-premium na parang Nissan Patrol. Pero kung pag-uusapan ng performance ay wala na raw mas makakahigit sa modelong ito, na kahit ang Mitsubishi Pajero Sport ay hindi nagwagi sa lakas ng performance nito. Naaalamin natin ngayon kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka na makabigyan po ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kakalabas lang ngayong taon ng pinakabagong Nissan Patrol, ang pinakabagong update na full-size SUV mula sa Japanese brand automaker na may dalang makabagong katangian, modernong pormahan at mas advanced na teknolohiya, na kung saan ay hindi pa man masyadong napagsasawaan ng karamihan ay naglabas na naman ng pinakabagong sasakyan na pagpipilian na may gaya nito ang katangian. Ang Haval H9 ay hindi lamang basta SUV, isa itong dambuhalang sasakyan na ginawa bilang tugon sa iba't ibang pangangailangan, gaya ng mas malawak na kapasidad ay natatanging kakayahan sa kahit saan mang lugar o kondisyon ng kalsada na dadaanan. Ang bagong full-size SUV na ito ay kayang pagsamahin ng off-road performance, premium comfort at advanced safety features. Ngunit mas abot kayang presyo nito kumpara sa mga kilalang brand tulad ng Toyota Land Cruiser, Ford Everest, Mitsubishi Montero at Nissan Patrol. Ang bagong full-size SUV na ito ay kalalabas lamang ngayong Abril sa Pilipinas, kung saan binibigyan ng tsansang marami na magkaroon ng isang mukhang mamahaling sasakyan kayang makipagsabayan sa ilang mga sikat na kakumpetensya, hindi lang sa performance maging sa ilan sa mga mahahalagang detalye mula sa exterior hanggang sa interior. Well, kung pag-uusapan natin ang mahalagang detalye na meron ito, unahin muna natin sa safety features. Itong bagong Haval H9 na nakakuha ng mga advanced safety and security features gaya ng adaptive cruise control, forward collision warning, autonomous emergency braking, may lane departure warning, lane keeping assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, tire pressure monitoring system, at meron itong mas advanced na camera system na 540-degree panoramic camera view, kasama ang mga off-road na camera nito na nakalagay sa ilalim at gilid. Bukod pa dyan ay nilagyan din ito ng ibang intelligent features na ngayon mo lamang din siguro makikilala sa modelong ito, gaya na lamang ng tinatawag na over-the-air o OTA system updates, ay isang modernong technology na nagbibigay daan para sa wireless updates sa software ng sasakyan. Katulad ng ginagawa ng mga smartphone o Android, ay na-update ang mga features sa oras na kinakailangan mas palawakin o mas pagandahin. Ang benepisyo naman nito sa sasakyan ay mas ginagawang responsive o mas active mga features nito sa loob. Bukod pa riyan, meron din itong voice command na multilingual. Maraming mga lingwahe ang kaya nitong basahin o intindihin, kaya hindi ka mahihirapan pakisamahan itong modelo. Nilagyan din ito ng mobile app support na kung saan maaari mong ma-check, ma-monitor ang maintenance nito sa pamamagitan ng gadget. Pwede mo ring ma-unlock o ma-lock ang pintuan nito gamit ang cellphone o mabuksan ang aircon system. Well, patikim pa lamang yan sa mga nilalaman pa nitong modelo dahil iisa-isahin pa natin ang iba't iba pang mga kakayahan nito. Pero bago yun, unahin muna natin ang panlabas na disenyo. External design, matikas, matatag at may pagka-premium ang datingan. Itong Haval H9 ay ginawa sa pamamagitan ng engineering precision at aesthetic mastery. Ginamitan ito ng high-strength steel sa main body frame. Ang pangunahing balangkas o chassis ng H9 ay gawa sa 99% high-strength steel. Una ay upang mapatibay ang proteksyon sa mga aksidente. Pangalawa ay upang mas mapataas din ang torsion rigidity para sa mga off-road at uneven terrain. At panghuli, upang mapatatag ang body roll sa mga mabibilis na takbo nito. Ang ilan sa mga panels naman nito ay gawa sa ultra high strength boron steel na mas mapapakinabangan lalo na sa mga critical safety zone. Ang boron steel kasi na ginamit sa mga side panels nito
ay 5 times na mas matigas kaysa sa mga ordinaryong bakal, pero mas magaang ito. Kaya ang resulta ay nagbibigay ng matibay na proteksyon nang hindi nagpapabigat ng sasakyan. Samantalang mga door panels kasamang hood at tailgate ay gawa sa isang aluminum panels na nagpapagaang palalo sa timbang nito at nagpapaganda na rin ng fuel efficiency. Mas madaling buksan ang mga pintuan at hood dahil hindi mabigat, ngunit sapat ang tibay dahil protektado ng quality materials. Sa overall strength mga kaibigan, ay kaya nitong suungin ang anumang delikadong daanan. Well, mapunta naman tayo sa kabuang detalye ng makina. Itong Haval H9 ay pinapagana ng dalawang klase ng makina na pagpipilian. Isang 2.0 liter turbocharged gasoline engine na gumagawa ng 214 horsepower at 380 Nm ng torque. Ang isang klase nito ay gumagamit ng 2.4 liter turbo diesel engine na kaya namang mag-produce ng 186 horsepower at 480 Nm ng torque. Gumagamit din ito ng dalawang klase ng transmission na pagpipilian. Isang 8-speed na automatic transmission na para sa gasoline at 9-speed automatic naman na para sa diesel. Nilagyan din ito ng 4-wheel drive system na may high and low gear range at electronic locking front and rear differential. Meron itong torque on demand system. Magpapalakas palalo ang hatak nito lalo na sa matatarik na kondisyon. Chassis and suspensions na ikinabit din sa modelong ito ay sadyang napakatibay. Yan ay dinisenyo upang mas makapag-navigate sa anumang malulubak na kalsada o mapuputik na lugar. Nilagyan ito ng double wishbone sa harap, multi-link sa likuran na may kasamang shock absorber, coil spring at stabilizer. Ang taas ng ground clearance nito ay may sukat na 224 mm at may towing capacity, kakayahang humila ng humigit kumulang sa 2,500 kg na bigat. Gumagamit ito ng mga alloy wheels na may sukat na 18 hanggang sa 19 inch. Ang harap at likod na preno nito ay mga naka-ventilated disc type na naklase na kung saan mas consistent ito gamitin sa mga heavy braking at long downhill drives. Lagyan din itong Haval H9 ng additional safety features sa braking system gaya ng anti-lock braking system na nagpiprevent ng pagkalak o pagkaskid ng gulong lalo na sa mga emergency braking. Sinamahan din ito ng electronic brake force distribution, brake assist, auto hold function, hill descent control, hill start assist at marami pang iba. Ang full-size SUV nito ay nilagyan ng mas malapad na chrome grille na mayroong circular daytime running light kasamang LED headlight nito na automatic na rin umiilaw kapag madilim. May kasamang adaptive function na sumusunod din sa direksyon ng manibela. Nilagyan din ito ng fog lamps sa ibaba na naka-integrated sa angular bumper trims na may black accent. Ang tagiliran ng H9 o panggilid na profile nito ay napaka-compact na rin ang dating na may kasamang mga wheel arch fender flare na nagbibigay pahiwatig sa kakayahan nitong dumaan sa mga off-road na daanan. Sa interior base, ang modelong ito ay nilagyan ng 7 hanggang sa 8 upuan na nakabalot ng leather. Naka-heated at ventilated na rin ito para sa komportableng biyahe sa anumang klima. Ang driver at front passenger seats ay may mga massage function na tumutulong sa pagre-relax sa mga mahahabang biyahe at upang hindi nakakangalay lalo na sa mga driver. The power adjustable na rin ang mga upuan nito na may mga lumbar support at memory function para sa driver seats. Habang ang second at third row seats ay may mga reclining features para sa dagdag na comfort. Pagdating sa harap, ang dashboard panel ay mas pinalumutian ng mga accessories, gamit at accessibility kaya kailangan natin upang mas maranasan ang komportableng pakiramdam sa loob nitong sasakyan. Nilagyan ng driver seat ng 10.25-inch digital instrument cluster na nagbibigay ng malinaw at madaling basahing impormasyon tungkol dito sa pagmamaneho nito. Kasama rin ang 14-inch central touchscreen na infotainment system nito na may malaking touchscreen display na may kasamang intuitive interface para sa infotainment system. Kasama ang rotary dial at physical button na nagbibigay ng madaling access sa mga pangunahing control tulad ng driving modes at diff locks nito. Nilagyan din ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, kasama ang wireless charging pad para sa mga compatible device. Bukod sa 540-degree camera system nito, meron din itong 360-degree camera system. Sa loob nitong sasakyan, hindi lamang makakaupo ang 7 tao ng komportable dito. May kanya-kanya ring lagayan bawat occupants para sa mga personal na gamit. Nilagyan ito ng 6 o hanggang 10 speaker premium audio system para sa mas mataas na kalidad ng tunog. Habang ang magandang klima nito sa loob ay mas nagpapakomportable rin.
Meron kasi itong 3-zone automatic climate control system na nagbibigay ng independent na klima control para sa driver, front passenger at mga pasahero sa likuran. Nilagyan ito ng air purification system na nag-aalis ng pollutants at allergens mula sa hangin sa loob nito. Bukod pa dyan, siguradong safe rin ang mga pasahero nito sa 6 na airbags na nagbibigay protection sa mga pasahero sa lahat ng posisyon. Nilagyan ito ng collision avoidance system, isang safety features na tumutulong sa pag-iwas sa mga potensyal na aksidente. Sa likuran, meron pa itong malawak na storage space na may sukat na 791 liters ang capacity na maaaring palawaking hanggang sa 1,814 liters kapag naka-fold na ang mga rear seats. Power tailgate na rin ito na kung saan nagpapadali sa pagbukas at pagsasara ng likurang pinto nito. Pagdating naman sa kabuang bilis, itong Haval H9 2025 model ay kayang tumakbo sa bilis na 220 km per hour o mula 100 km per hour sa loob ng 8 seconds. Ang fuel consumption rate naman nitong modelo ay umaabot mula sa 10.5 km per liter pag sa city hanggang sa 13 km per liter naman kapag sa highway. Ang lawak at laki ng sukat nitong modelo ay nagbibigay ng sulit at komportabling pagsakay ng 7 pasahero nito na sigurado mag-i-enjoy sa napakagandang ambience at kompletong gamit ng interior base nito. May haba ito na 5,070mm at lapad na 1,976mm na kabuuan. Ang taas nito ay nasa 1,930mm at wheelbase size na 2,850mm. Itong Haval H9 ay may 80 liter na fuel tank capacity at nagre-range ang presyo nito mula sa estimated price na 1.8 million pesos hanggang sa 2 million pesos lamang para sa pinaka-top variant nito. Available na ito sa Pilipinas, nakakarating lamang noong Abril na pangkaragdagan na namang pagpipilian natin at isa sa pinakamagandang full-size SUV ngayon na inilabas sa bansa. Kung nagustuhan yung topic natin, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa baba pagkatapos ng video na ito. Mula sa pagiging praktikal, pinakamaasang sasakyan, ang Korean car manufacturer na Hyundai Motors ay naglabas ng pinakabagong sasakyan. Isang 11-seater car na may modernong katangian, mala spaceship ang datingan at magagamit mo sa kahit saan. Ang bagong minivan na pwede sa off-road at napakaraming safety and security features. Ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan mo like, subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga ikinukonsidera ng maraming pamilya kapag pipili ng sasakyan ay ang pagkakaroon nito ng malawak na kapasidad. Yung komportabling makakasakay ang buong pamilya sa sapat na spasyo kasama ang mga gamit, ilang mga kargamento na dinadala sa bawat biyahe at paglalakbay. Kaya naman itong bagong sasakyan na inilabas ng brand ay siguradong magbibigay ng pangkaragdagang pagpipilian para sa mga naghahanap ng isang mas malaking sasakyan, ang 2025 Hyundai Staria. Para sa marami, hindi sapat ang basta makarating ka lang sa iyong destinasyon. Ang tunay na tanong dito ay kung gaano ito kakomportable o gaano kaligtas ang sasakyang gamit sa bawat biyahe mo. Itong pinagmamalaki ngayon ng 2025 Hyundai Staria na nagmula sa mapanglikhang disenyo hanggang sa mga makabagong teknolohiya. Binago ng Hyundai Staria ang pananaw ng marami sa isang van na ngayon ay masasabing hindi lang pangkargahan o panghakutan, ito rin ay may gamit na talagang mas mapapakinabangan. May haba ito na 5.2 meters at lapad na 2 meters. Ang kabuang taas nito ay nasa 1.99 meters, kaya mas lumuwag ang interior na may seating capacity na 4 rows at 11-seater. Itong Hyundai Staria ay kilala rin sa kanyang napaka-futuristic na space shuttle-inspired na disenyo na ayon sa brand, layunin nilang baguhin ang imahe ng isang traditional van gamit ang modernong architecture na nagbibigay diin sa napaka-unique at aerodynamic form na may pagka-premium pa ang presence nito. Ang harap na bahagi nitong Staria ay nilagyan ng full-width horizontal LED daytime running lights, mga naka-low mounted main LED headlamps sa magkabilang gilid. May malawak na parametric grille na may dark chrome finish at aerodynamic bumper na may futuristic na hugis. Pagdating sa side profile nito, may large panoramic windows din ito na nagbibigay ng mas maliwanag at open na cabin. May flash type door handles at mga naka-sliding side doors
manual o power operated depende sa trim level para hindi sagabal at mas mabilis ang pagpasok at paglabas. Meron itong malalaking gulong na binagay sa hugis nito. May kabuang sukat na 17 hanggang sa 18 alloy wheels na naka two-tone at polish finish. Ang likurang bahagi naman nito ay nilagyan rin ng kakaibang disenyo. Naka-vertical ang LED tail lamps na mukhang pixel inspired pa. Ang pinakamaganda pa rito, naka-power lift gate na rin ito na kung saan automatic na umaangat o nagbubukas itong tailgate o nagsasara na may kasama pang rear spoiler at high mounted stop lamp para sa dagdag na visibility. Para sa mga top of the line variant nitong Hyundai Staria, nilagyan ng mga panoramic sunroof o yung mga bintana na nakalagay sa taas ng bubong. Pagdating sa interior base, makikita mo kagad ang napakaluwag nito na cabin. Dahil itong Staria ay may mataas na kisame na magbibigay ng madaling pag-access o mas magandang paggalaw sa loob. Nag-aalok din itong Staria ng iba't ibang seating configuration. Depende sa mga variant na pipiliin mo. Dahil meron itong iba't ibang seating capacity gaya ng 7, 10-seater at hanggang sa 11-seater na mga variant. Pagdating naman sa harapan na bahagi ng interior nito, ang dash panel, sa driver's seat, meron itong 10.25 inch na naka-TFT LCD instrument cluster na magbibigay sa driver ng malinaw at modernong display para sa mga informasyon, notifikasyon na lumalabas dito upang mas mabilis maunawaan kahit pa ng mga baguhan pa lamang. Ang central panel ay nilagyan ng 8 hanggang sa 9 inch touchscreen infotainment system na may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Pati na rin ang MP3 playback, auxiliary input, USB at Bluetooth connectivity features. Nasinaman pa ng napakagandang audio sound system dahil itong Hyundai Staria ay nilagyan ng Bose Premium Sound System para sa mas mataas na kalidad ng mga tunog. Well, maging ang klima at komportableng pagsakay ay pinagtuunan din ng pansin ng brand para maibigay ang kakaibang karanasan ng mga pasahero sa loob nitong sasakyan. Ang mga air conditioning kasi nito ay may mga dual zone full automatic air condition system na kung saan nilagyan ng hiwalay na kontrol para sa harap at likod ng mga pasahero. Ganon din sa mga upuan nito na may mga heating at ventilation features na kung saan mayroon pang power adjustable driver at front passenger seats na automatic na i-adjust gamit lang ang mga buton o pindutan. Sinamahan din ito ng mga USB ports bawat upuan na may sari-sariling charging port na nagpapadali sa pagcha-charge ng bawat pasahero. Maging ang driver ay nilagyan din ng wireless charging pad upang ilalapag na lamang ang cellphone para mag-charge na. Ilan sa mga pangunahin at makabagong safety features nitong minivan ay ang pagkakaroon nito ng Hyundai Smart Sense na kung saan kalakip nito ang iba't ibang uring makabagong mga safety features gaya ng Forward Collision Avoidance Assist o FCA. May kasama rin itong Lane Keeping Assist o LKA, Blind Spot Collision Avoidance Assist at may Rear Occupant Alert. Para sa mga hindi nakakaalam, ang makabagong mga safety features na ito ang una mong magagamit sa oras ng mga hindi inaasahang aksidente o disgrasya na magaganap sa loob ng kalsada. Gaya ng tinatawag na Forward Collision Avoidance Assist, isang advanced na safety features na tumutulong upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng banggaan sa pamamagitan ng otomatikong pagpipreno. Ang sasakyan ay maagang nakakadetect ng posibleng banggaan na kung saan bibigyan ng visual sign ng driver na audio warning para maalerto. At pag hindi kagad natapakan ng preno, automatic ding magbibigay ang sistema na to ng partial braking o agarang paghinto sa loob ng 3 to 5 seconds. Isa pa sa maganda sa Forward Collision Avoidance Assist na features nito ay ang pagkakaroon din ito ng full emergency braking. Ibig sabihin, kapag napakadelikado na ng sitwasyon, tipong magbibigay na ng napakatinding damage o disgrasya sa mga tao na nasa loob, ay otomatikong mag-a-apply ang maximum braking force upang maiwasan o mabawasan ang impact ng banggaan. At syempre, kung merong forward collision na para sa harap, meron din namang rear occupant alert na para sa likod. Ito ang isang safety features na idinisenyo naman upang paalalahanan ng driver kung may naiwan pang tao o bata sa likurang bahagi nitong sasakyan matapos itong ilak o iwanan. Pagbibigay din ito ng visual sign kung saan may tutunog na lang sa dashboard panel nito pagkatapos patayin ang makina at ilak ang mga pintuan na magsasabi na check rear seats para makita kung may mga naiwan pa sa likurang bahagi ng mga seats nito. Itong Hyundai Staria ay gumagamit din
na magaganda at matitibay na klase ng suspensions. Nilagyan itong sasakyan ng hot stamp steel at reinforcement body structure para sa mas mataas na torsion at rigidity at collision safety. Kaya naman sa ilang country, sinasabak din nila ito sa mga off-road condition, yung mababato at malulubak na kalsada maging sa mapuputik. Kaya nitong mag-navigate kahit anong kondisyon pa ng kalsada. Sinama din ito ng upright rear shock absorbers na nagpapabuti sa ride comfort at stability, at lowered body floor at optimized underbody layout para sa mas mataas na interior height at madaling mag-loading at unload. Ang front suspensions nito ay naka MacPherson strut suspension na may coil spring, gas-filled shock absorbers at anti-roll stabilizer bar. Sa pamamagitan ng setup ng mga suspensions nito ay nabibigay ang mahusay na impact absorption at mas magaang na steering response na tumutulong sa overall ride comfort nito. Nilagyan din nga pala ang rear suspension ng rigid axle at 5-link suspension system. May gas-filled shock absorbers din kasama at leaf spring na nagpapatibay naman sa mga suspensions nito kahit kargahan pa yan ng mabibigat na bagay o kahit ma-full load pa to ng mga tao sa loob. Hindi basta-bastang bibigay ang mga suspensions kahit maidaan pa yan sa malulubak na kondisyon. Binibigyan din ito ng kahusayan ng stability at comfort, at isa pa, may mga additional features pa ito na drive modes na magagamit naman natin sa iba't ibang uri ng kalsada, gaya na lamang ng Eco, Comfort, Smart at Sports drive modes na nagbibigay ng flexibility at pag-a-adjust ng performance ayon sa kondisyon ng kalsada at pangangailangan ng driver. Pagdating sa mga basic safety features, ang modelong ito ay nilagyan ng mga naka-ventilated disc brake sa harap at likod na may solidong disc brake para magamit lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist para sa mas ligtas pa na pagpepreno at upang maiwasan ang pagkaskid ng gulong o pagkawala sa balanse ng pagmamaneho sa mga emergency braking. Isa pa sa magandang bagay sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng Motor Driven Power Steering o MDPS. Isang makabagong features o system na may tilt and telescopic adjustment na nagbibigay ng mas magaang at tumpak na steering control para mas gumanda ang maneuverability. Kung pag-uusapan naman ng kabuuang detalye ng makina at magandang performance nitong modelo, siguradong kabibiliban mo rin kapag nalaman mo to. Itong bagong Staria ay gumagamit kasi ng makabagong engine na nagbibigay ng malakas na performance at fuel efficiency. Ang makina nito ay naka 2.2 liter 4-cylinder CRDI o Common Rail Direct Injection na turbocharged diesel engine na kadalasan ginagamit rin sa iba't ibang SUV ng brand gaya ng Santa Fe at Palisade. Meron itong dual overhead cam at 16 valves na kayang gumawa ng 178 horsepower sa kada 3,800 RPM at may maximum torque na 430 Nm sa kada 1,500 to 2,500 RPM. Naka Euro 5 compliant na rin ang modelong ito para sa magandang emisyon at eco-friendly. Habang ang transmission ay mayroong dalawang klase, gaya ng 6-speed manual transmission at 8-speed automatic transmission depende sa variant na pipiliin. Meron din itong 1.6 liter hybrid turbo engine para sa mga launch variant na kung saan may kabuang displacement na 1,598 cubic centimeter at may turbocharged 4-cylinder dual overhead cam na kayang gumawa ng mas malakas na power output na 245 horsepower at 5,000 RPM at maximum torque na 265 Nm. Kaya ang top speed nito ay umaabot mula sa 180 km per hour para sa mga natural engine hanggang sa 200 km per hour naman para sa mga gumagamit ng hybrid system. Mas maganda rin ang fuel economy ng modelong ito kasi napakatipid nito. Pag sa city, kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 13.5 km. Habang sa highway ay umaabot ng 15 to 16 km per liter. Tahimik, napakatipid at hindi magpapahuli sa arangkada. Ganyan isalarawan ang bagong Hyundai Staria ng mismong brand manufacturer nito. Meron din itong dalawang powertrain drive option. Ang front wheel drive para sa mas matipid na konsumo ng krudo at ang all-wheel drive train na para naman sa mas maayos na traksyon sa basa at sa mga off-road na condition. Ang lahat ng mga ito na ikinabit sa bagong modelong ito
ay hindi lamang para sa mas maganda ang performance. Ito rin ay para maging kalmang bawat biyahe. Tahimik ang loob, swabe ang takbo at napakakomportable. Pagdating sa kabuang presyo nito, dito sa Pilipinas ay nagre-range sa estimated price itong Hyundai Staria mula 1,560,000 pesos hanggang sa 3,030,000 pesos sa pinaka-top variant nito.